kababayan, magandang araw ho sa inyong lahat. Hello, Angelo, Hello, Ma'am my Tony. partner. Yes. Magandang araw po sa inyo lahat. Magandang araw po, Miss Tony Rose. At isa na naman po makabuluhang topic mula sa makabuluhang tawang ating matutunghayan ngayong araw na ito, Miss Tony. Yes, tama ka, Angelo. Dahil ang programang ito ay para sa ating mga kapwa Pilipino. Alam niyo, siyempre, likas sa atin ang maging malasakit sa ating mga kapwa. At dito sa DWIZ, patuloy natin pinapalakas ang diwa dito sa programang Tulay para makatulong tayo sa ating mga kapwa Pilipino. Ayun, ito po ay isang programang nag-uugnay sa mga nangangailangan at sa mga handang tumulong, mga non-government organizations, ahensya ng gobyerno at mga partner na may pusong maglingkod sa ating mga kababayan. Yes. At kami rin ho ay makakasama ninyo dito sa serbisyo publiko. Ako po si Tony Rose Gaida. At ako naman po si Angelo Bainyo. Yan. Yun, Miss Okay. Tony, kamusta Naku, po? okay naman. Ako, oo. Hindi po mainit, ang init sa labas, Miss Mainit. Tony. Mainit na ngayon. Parang ano, no? Parang Parang summer na, pero Talagang, hindi pa oo. nagdedeklara ang pag-asa na summer na talaga. hindi pa. Pero kasi naalala ko, parang galing tayo sa sobrang lamig. Di ba yung parang lamig ka, alam mo, nasa aircon ka Oo kahit nga nasa po labas. eh. Tapos biglang init. Yun nga. Kaya yun. talagang yung mga nagbibitak-bitak talaga yung mga. At naku, maraming nagkakasakit dahil nga Yes. paiba-ibang klima sa ating bansa. Ito na yata yung tinatawag na climate change. Yes, oo. At Gusto itong mo. summer, naku, lalo yung mga bata, yung mga naglalaro, naku, ingatan yung mga sore eyes. Yan, oo. Yan, yung mga hawak ng ganun. Alam ko, nung nag-aaral pa ako noon, yan ang mga usong sakit Usong noon sakit pag nun eh. summer. Oo. Lalo na, yung mga senior naman natin kapag taglamig syempre sumasakit unang-una. Yes, mga rheuma, arthritis. totoo Oo. yan. Oo. Pag tag-init naman, bawal din namang ma-dehydrate. Kaya dapat Yes. tubig ng tubig. Totoo yan. Ayun, At so- saka yung mga may hypertension, naku, payong kaibigan, magpayong kayo pag Tama. lumalabas. Opo. Oo. At kung di naman kailangan lumabas, manatili na Bahay lang na sa lang. bahay. Yes, Miss totoo Tony. yan. Tipid pa sa gasolina. Totoo. Ika nga, lalo na ngayon. Miss Tony, meron lang tayong balita ito. Ito, magandang balita po ito. Itong SSS ay naglunsad ng facial recognition para sa taunang kumpirmasyon ng mga pensioner. Mas pinadali na po ito para sa mga lolo at lola. Ayun. Di na kailangan pumunta, Miss Tony, sa mga branches ng SSS para i-confirm na buhay at sumisiba pa. Oo, Lolo at lola. blink-blink ka lang doon. Blink-blink oo. lang doon confirmed na at tuloy-tuloy Yes. ang pensyon. Oo, Ayun. totoo yun. Alamin po natin dito sa ating mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Balitang mas maganda pa sa good news. DWIZ, The Better News. Tinatayang 3.9 million pensioners sa buong bansa ang maaaring gumamit ng facial authentication at biometric liveness check para sa annual confirmation of pensioner sa pamamagitan niyan ng SSS mobile app. Pinapahintulutan ng bagong feature na ito ang mga pensioner na beripikahin ang kanilang pagkakakilanlan gamit ang kamera ng kanilang smartphone na tinitiyak na sila'y pisikal na naroroon at buhay. Nakakatulong ito upang makumpleto ang taunang kumpirmasyon nang hindi na kailangan pumunta sa SSS branches, lalo na para sa mga may limitadong kakayahan o kondisyong pangkalusugan. Pinapalakas din ng teknolohiyang ito ang pagpigil sa panlilinlang. Tinitiyak na tanging lehitimong pensioner lamang ang makakakuha ng benepisyo. Kapag matagumpay na na-verify, tuloy-tuloy ang bayad sa pensyon na ginagawang mas madali at accessible para sa mga nakakatanggap ng retirement, disability at survivor pensions. At yan ang balitang mas maganda pa sa good news, The Better News. Yun, Bet. Ayaw, Miss Tony. Yun, Yan ang nakaka-good vibes naman talaga yan, oo. Balitang mas maganda pa sa good news ang ating The Better News. Ayun. Ang panauhin natin ngayon, Yes, ma'am. ako, actually kakwentuhan ko sila kanina, napakalawak ng kanilang pagtulong talaga. Wow. Sila'y mula sa lingkod ni Maria Nurturing Farm Foundation. Ayan, pinakikilala ko dito muna si Julius Hilario Ladigohon. Ayun, talagang inano ko talaga Ladigohon. Siya ang CEO nitong foundation na to. At ang kanyang may bahay, si Eleanor Ladigohon, Executive Director naman. Welcome po sa Tulay Pilipina.
Yes. Ayun, welcome po sa Tulay Pilipino at Miss Tony, nanula ko yung lingkod ni Maria Nurturing Farm Foundation. Oo. Ano po ba itong foundation na ito? Una po, magandang araw po, Ma'am Tony, Yes. Sir Angelo. Ang lingkod ni Maria Nurturing Farm Foundation po is NGO, no? Kung saan po ang organization po ay tumututok doon sa in promoting, no, nung maging responsable, no, tayo sa community, no, sa pamamagitan po ng pagtulong, no, at pagpapasaya po sa tao, no. So kung may pagkakataon pong tumulong, no, tayo po ay tutulong, at kung may pagkakataon pong magpasaya po ng tao, no, so tayo po ay magpapasaya, no. So kami po ay na-establish sa year 2021, no. Pero bago po 'yun, no, kami pong mag-asawa ay talaga pong dedicated na pong tumulong, mahigit isang dekada na po, no, na kung saan po ito po ay nasa puso na po namin, at naging bahagi na rin po ng aming kumpanya na tumulong, na kung saan yung parte po ng aming kinikita ay tinutulong po namin sa mga nangangailangan, no, and until such time, no, tumagal yung yung aming ginagawang pagtulong. Naisip po namin bakit di tayo magtayo na ng foundation, and mula doon sa mga naipon po na programa at advokasya po mula sa pagtulong na ginawa po namin, no, 10 years ago. So nakabuo po kami ng mga konkreto na pong programa, no, mga programa po na pangmatagalan, at alam po namin na kinakailangan po ng ating komunidad. Yes. Mga bata lang ba ang focus nyo dito sa... Hindi naman po. Hindi naman po. Actually, yun nga po, yung Lingkod ni Maria, meron siyang dalawang program. Okay. Yung po yun yung Abakada ni Maria, na meron siyang 4 na component. Yun yung aral, basa para sa pag-asa, kain, and then dadasal. And then the other one po is yung Kaysak Lolo program. So dalawa po siyang program po. Yun po yung binubuo po ng Lingkod ni Maria Foundation po. So hindi lang po siya nakafocus sa mga bata, kundi po kahit sino po na sa community po na sa tingin namin po ay kailangan ng tulong, ay ng programa namin, ay binibigyan naman po namin. So yun po. Nanula ko, Miss Tony, doon sa pangalan nila na Lingkod ni Maria Nurturing Farm Foundation. Akala ko ang mga tinutulungan nila yung mga nasa farm. Oo, mga farmers. Saan po nagsimula itong pangalan na ito? Kaya po lingkod ni Maria, no, kami po kasing mag-asawa po ay produkto po, no, naglilingkod po, no, sa dito po sa ating pambansang dambana ng ating ina ng laging saklolo, no, sa Baclaran po, no, so sa Redemptorist Church, no. Siya po ay choir, no, at ako naman po ay mula po sa Kristan, no, naging part po ng Asher Ministry rin po, no. So Doon kayo nagkakilala? yes, doon po kami nagkakilala, no. So noon pa man, no, since ang pagmumulat naman po ng ating pambansang dambana ay nasa pagtulong na, no, doon po kami talaga nag-uugat din, no, yung puso namin sa sa pagtulong, no, sa mga apostolate work po na ginagawa po nila, no. So that's why nung may pagkakataon po na kami po ay makapagbuo po, no, ng sarili naming foundation, no, organization, no. So ginamit po namin yung Lingkod na Maria bilang naglilingkod po, no, sa ating mahal na ina ng laging saklolo, no. So kaya naman po Nurturing Farm, no, we have this farm din po kasi na kung saan, no, yung bahagi po ng isa naming programa, which is yung dasal, no. Ito po kasi ay isang nagbibigay po ng mga values orientation, leadership training, team building, no, recollections, retreats, no. So doon po namin ginagawa siya sa farm, no, na tinatawag po naming kanlungan. No, ibig sabihin na kung tayo po ay merong pangangailangan in terms po ng paghilom po ng damdamin, no, ng pag-iisip,
no, o nung ng katauhan po namin, no. So pwede po doon sa farm at may mga program po kami na pwede pong maibigay, no, sa mga tao po na nangangailangan po ng pagkanlong, no. Ay- So kaya po siya nabuo. Yes. Ayun, may mga schedule like itong sinasabi yung abakada, yung aral, ano ulit yun, Yung basa. basa. Yung aral Ka- po, yun po May yung... scheduling Opo. kayo, oo. May parang aral po kasi is a study grant po na binibigay namin sa mga bata po ng mga indigent po galing po sa mga iba't ibang eskwelahan po sa Manila, and then meron po kami doon na adapted na school sa Mindoro. So meron po kaming tinutulungan na every month po yun ay binibigyan po namin sila ng allowance na 500 pesos po. Tapos po, yung basa naman po para sa pag-asa, it's a literacy program po na tinuturuan namin ang mga, it's a intervention, remediation sa mga bata po na hirap po na makapagbasa, na makapagsulat po. Every Saturday naman po yun. Okay. So binibigay namin sa kanila. And then the kain, yung kain, yung po yung feeding program namin every Wednesday. Kaya tinatawag namin siyang Wednesday habit po. So every Wednesday po. Sa yun. Baklaran Sa lang ito Baklaran. And ginagawa. then yung kalapit po na lugar po sa Parañaque po, nagbibigay ka po kami. And then same thing po kapag gumagawa kami ng mga medical mission or outreach, kasama na po siya, naka-incorporate na po doon yung kain program po namin. Ganun. And So, then, yes. and then yun po, yung dasal nga po, yung sinasabi nga po niya na it's a values formation na kung saan ginagawa po namin yun sa sa kanlungan namin dun sa farm po yun. Ganun. Oo. Madagdag ko po, no, under din po ng ng aral po namin, no, almost 5 years na rin po, no, na nagbibigay po kami ng school kit, no, under po ng aming lapis at papel program, no. So hindi lamang po dito sa Metro Manila, no, kundi po doon po sa mga bundok at mga isla, no, na nangangailangan po ng ng school kit, no. Ako nga po palagi ko pong sinasabi, no, na napakaswerte po, no, ng mga estudyante natin dito sa Metro Manila kasi may mga institusyon po, no, at may mga gobyerno, mga politiko na nag-extend, no, ng mga tulong regarding sa mga pag-aaral nila at napansin po namin, no, sa ilang taon po ng pagtulong namin at pagmimigay po ng school kit, no, masigit po siyang kinakailangan po ng mga mag-aaral po sa bundok tsaka sa mga isla, no. Doon po kasi ang baon sa kanila walang problema, no. Gulay, kamote, okay na po sila, no. Maglalakad sa pagpasok, okay na rin po sila. Ang problema po lagi ng bata, no, libre naman po ang pag-aaral sa public, no. Wala po silang nagagamit na papel, no, at lapis, no. Kaya bukod po sa Metro Manila sa pagbibigay po namin ng school kit, no, naglalaan din po kami ng kahit man lang more or less, no, 1,000 po na school kit, no, para po sa mga bundok po at sa mga isla. So, ang laman ho ng school kit, May notebook po, may ballpen, may crayola, may mga pad paper, no, may mga eraser, no. So at nilalagay na rin po namin siya sa isang plastic bag, no, para talagang isang buo na talaga na na school kit yung dala-dala po nila sa pag-aaral, no. So ika nga po ng mga magulang po doon, no, na minsan po yung mga bata na taga bundok, no, taga isla na nahiyang pumasok pag wala silang dalang papel tsaka lapis man lang, no. yes. Ngayon pa yung pag-akyat sa bundok, ano yan, nakapaa sila or sinusuplayan nyo din sila ng tsinelas? Yes po. Sa pamamahagi po namin ng ng school kit, no, at sa mga isla po at bundok po, sinasamahan na po namin ng tsinelas. Tsinelas, So, ayun. kasi kapansin-pansin po talaga sa kanila, no. Karamihan po kasi sa kanila mga katutubo po, no. Yes. Sira yung tsinelas, no, nakaalambre, no, nakatali na lang, pudpud, no. Kaya sinasama po namin yung tsinelas, no. Minsan nga po magugulat ka pag binigyan mo po yung bata ng tsinelas, talagang yakap-yakap niya po no. Mahal na mahal niya po, no. So sabi ko, ba't di mo pa isuot? Oo. Kasi luma na yung mo. Yung suot mo ay hindi po kasi po bukas graduation ko. Bukas ko po siya isusuot. So Binavalue na talaga ibig nila, sabihin po, oo. no, sa ganong
maliit po na binigay po natin, no? Lubos-lubos po yung kasiyahan po na naibibigay po natin sa kanila. Ayun. Nakakatuwa naman itong Na- mga batang ito. Sobra nilang pinapahalagan yung mga Yes, oo. ibinibigay sa kanila. At saka hindi lang yun, makikita mo yung desire talaga nila na mag-aral, matuto. Oo. Di ba? Oo. Hindi kagaya nung panahon ko sa school, binabaliwala mo yung pero makikita mo itong mga Bataan yung ito. mga kabataan, mga kapuspalad lalo, no? Yung talagang desire Porsigido. lang. Yes, pursigido silang matuto. Ayun. Oo. Miss Tony, may nagtatanong po sa atin na mula kay si Myla po. Myla from QC. Paano po kayo pumipili ng mga batang tinutulungan? Yung sa aral program po namin, sa mga schools, nag-identify po yung school po ng mga talagang kapuspalad po, talagang indigent po talaga na, kumbaga sila po yung nag-a-assess or nag-evaluate So may mga nagsiscreen. bata. Opo, may Oo. nag-screening po doon. So, and then, i-refer po nila sa amin. Yung ganun po yung pag-assess po sa kanila. Ito pong mga school na to, ito yung madalas na kapartner nyo na rin? Opo. Mm. Sa Parañaque, particular, since kami po ay sa Baclaran po, so yung all public schools po sa Baclaran ay kumukuha po kami. Before po kasi 5-5 lang po kasi yun lang po ang kaya namin hanggang sa may mga nadadagdag kami kasi sa aming program na ginawa ay meron kaming tina-target sana. So for this year po, ang target sana namin ay 50 na bata na matutulungan namin. So Dami yun, kukunin oo. po sa mga 5 school po yun. And then meron din po kami sa Mindoro nga po kasi isa po yun sa aming adapted school po or adapted na area po na tinutulungan namin. So, yun po, ina-assess po sila ng school kung sino yung karapat-dapat talagang, yung talagang pinaka, although Indigent. lahat gusto naman po namin talagang mabigyan, Yes. kaya lang sa ngayon po, ito lang po ang kaya naming maibigay po sa kanila, mapili lang po. Ano itong 50 students? Is it per grade, per section? Meron din ba mga Yes po. sections? Meron po, meron kaming elementary hanggang high school. May senior high din po. na Ganun. tinutulungan. ALS, meron din po na, meron kaming isang ngayon na ipinasok po na ALS student po siya na 50 years old na po siya. Nasa 50 years ganda old na yun, po. oh. So, ang problema niya po, is taga Cavite po siya. Yeah. Ang problema niya po ay yung pamasahe niya every Saturday para makapasok kasi isa sa mga anak niya ay nag-aaral din po as ALS po. So gusto niya pong sumama bilang para mag-aral din po. Kaya ang problema niya po ay pamasahe. Kaya ni-refer po siya sa amin ng teacher na baka pwedeng matulungan namin. Kaya sinama na rin po namin siya. Ganun. So Oo, kasama na sa budget ninyo. Oo. Opo. Ang pamasahe. Opo, yun po. Saan naman? Meron nga yes. din po kaming bago, no? May bago po kami na grantee na siya naman po ay ni-repair ng kapitbahay nila, no? So namatay po kasi yung nanay, no? So parang mahirapan na sa pag-aaral po yung yung anak. So tinanggap din po namin, no? So yung mga ganun pong referral po. So basta as long, no, na magke-create po ng impact yung programa na talagang kailangan po ng bata yung yung tulong po na may ibibigay, no. Iba nga po diyan kasi nakatira sa ilalim ng tulay, Yes. no. Yung iba hindi nakakapasa ng project kasi walang pambili, no. Ganun po yung mga case po ng mga bata po natin sa sa aral po, no. Mahirap din, Angelo, yung magtuturo ka ng reading. Ano yun, tinututukan nyo ba ang bawat estudyante sa pagbabasa? Yung sa basa para sa pag-asa naman po, yung sa part ng yung component. Yun po ay tinuturuan po namin doon ay mga 5 to 7 years old. Yun yung mga nasa daycare or kinder hanggang grade 1, yun po. Actually po, ang number of students naman namin doon every Saturday nasa mga minsan 15 to 20, 25, minsan dumadami 30. Since marami naman po kaming nagbo-volunteer naman po. So, as much as possible, naiisa-isa po namin silang matutukan na magbasa or magsulat po. Yun po, kana ginagawa po namin. Bilang ako, by profession po, is a teacher po. So, yun po, may mga volunteer din naman po tayo ng mga teacher din talaga. Anong level ang tinuturuan nyo dati? Ako po As a ay professional? high school po. High school? Oo, Okay. kaya lang po, experience po na sa high school,
ay talagang may mga bata pa rin po from the grade school na talagang nakakapanik ng high school na medyo hirap pa rin pong magbasa. Kaya po talagang napakahalaga rin po talaga nung literacy program na tinatawag, especially meron na po ngayon ng DepEd, no, na talagang matutukan ang mga bata na magbasa at magsulat. Kasi lagi ko nga pong sinasabi, marami po kasi nakaka-graduate ng mga bata na talagang yung comprehension, maraming Yes. bumabagsak sa exam, board exam, na dahil yung sa comprehension, Yes. hinahirapan sila. So, kailangan talaga yung foundation talaga ng pagbabasa at pagsusulat talaga ay manggagaling talaga sa elementary level pa lang po talaga. Kaya dapat po talaga silang matutukan. Kaya as much as possible po kami sa Basa para sa Pag-asa is ma-one-on-one yung bata or isang teacher, dalawang bata, na yung ratio ganun po kasi talagang mahirap po talaga na matutukan ng bata. Mahirap din para sa teacher yun, Oo. hindi ba? Yes Oo. po. Ayun, ano ang naman nakakatawa nga po sa kahit papaano po sa gobyerno po natin ngayon, no, so pinapaigting na po nila yung aral, no, sa DepEd, no, at yung tarabasa, no, ng gobyerno po natin, no, kasi based din po kasi sa data, no, na nabasa ko po ron, no, sa Facebook po ng ating Senator Bam Aquino, no, so nasa 67% po na bata po ang hirap hanggang ngayon po, no, hirap pong magbasa, no, at magsulat. Oo, like, kunyari nasi-screen din yun ba, yung mga may dyslexia, yung mga hirap na, meron ba sila mga entrance test, or, Actually, yung mga bata naman po sa Basa para sa Pag-asa, referral po sila, galing Yeah. po sa daycare, galing din sa school talaga sila, nire-refer po sa amin ng mga principal, ng mga teachers na meron pong problema talaga. so may history na sila, Yes yes. po. And at the same time po, during the session naman po, ay nakikita rin naman po namin kung sino yung mga bata talaga na talagang may problema. And then, nagpi-feedback po rin po kami sa mga teacher po nila. Ayun. Ano po ba yung ano naman po yung biggest challenges na kinakaharap ngayon ng inyong foundation? Pero Miss Tony, bago nila sagutin yan, Koordinasyon ng AFP sa iba pang ahensya ng pamahalaan mas paiigtingin pa ayon kay Pangulong Marcos. Detalye buhat kay Patrol 13 Gilbert Perdes. Binigyan diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kahalagaan ng mas matibay na ugnayan ng Armed Forces of the Philippines sa Philippine National Police at Philippine Coast Guard. Ayon sa Pangulo, layunin nitong mapabuti ang kahandaan at mapabilis ang pagtugon sa mga banta sa seguridad. Sa kanyang pagdalo sa pagdiriwang ng anibersaryo ng Philippine Army, tiniyak ng Pangulo na magpapatuloy ang mga programang pangkapayapaan sa grassroots level sa tulong na rin ng NTF-ELCAC. Ayon sa Pangulo, mahalaga ang tiwala at dialogo upang makamit ang pangmatagalang kapayapaan. Samantala, kinilala naman ng Pangulo ang Philippine Army bilang natatanging uniformed service sa Anti-Red Tape Authority Awards. Nakatanggap din daw ito ng parangal mula sa Civil Service Commission para sa kahusayan sa Human Resource Management. Patrol 13 Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todolas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. At yan ang mga tamang balita sa oras na ito. Mag-follow at subscribe sa lahat ng DWIZ News digital accounts, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, DWIZ News app at DWIZ News website. Ako si Drew Nasido, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Oras-oras nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Kasama ang bagong reyna ng public service, si Miss Tony Rose Gaida. DWIZ Tulay Pilipino. Para sa mga nangangailangang tutulong na tulay Pilipino, tayo ay magkaisa. Susan Eleanor Ladigohon, yes, ng lingkod ni Maria Nurturing Farm Foundation. Yes, matanong ko rin kayo, ano ang biggest challenge ng foundation ninyo? Sa I'm akin sure po, marami na nakaka-stress to. Ang dami bukod ng... pa sa funds, syempre po, yung pang
challenge po na gusto mong makatulong, hindi mo Yes. sila lahat matulungan. Totoo yun. Yun po oo. yung challenge. Kasi marami po talagang humihingi ng tulong na karamihan po ay hindi na po namin lahat mabigay. Like for example, diyan sa aral po na gusto po nila talagang kahit papaano ay magkaroon ng allowance. So hindi namin lahat sila mabigyan ng mga bata, 'di ba? Na every month 500 pesos yan. So ito pa lang yung kaya namin. Kaya minsan yung po yung inisip namin sana ang kumbaga ang advocacy po namin talaga is makatulong talaga sa lahat. Pero hindi pa sapat. Ganun. Yes. Yun po Paano yung- nyo naman na-turn down yung mga hindi nabibigyan? Naiiyak ba kayo, ma'am? Sa experience na, ay, hindi ko natulungan. Hindi naman po. Minsan po, sinasabi na lang po namin na, for example, sa mga sa aral nga namin, sinasabi ko, pag-aaralan namin, dadagdag namin sa susunod. So sa ngayon, ang pwede lang namin maibigay yung lapis at papel. So meron pa rin naman kaming naibibigay. So sa ngayon, ito pa lang yung kaya nating ibigay ngayon na pwede namin kayong isama as one of the recipients po ng Lapis at Papel program. So matutuwa naman na din po sila na kahit papaano, hindi man po doon sa monthly po, ay meron pa rin po silang nakukuha na sa programa po na Lapis at Papel na every year po naman ay namimigay naman din po kami ng Lapis at Papel or yung school kit po sa mga bata. Kasi automatic po, like for example, yung mga nasa adult program namin, automatic na po silang recipient. And then yung sa Basa para sa Pag-asa na students po namin, ay automatic na rin po sila na recipient po ng lapis at papel. Also yung nasa SNED po namin ay automatic na rin po sila. So karamihan yung mga iba po ay dinadagdag na lang po namin na gusto pong pumasok sa aral. So sasabihin na lang po namin na doon po na kayo sa aming lapis at papel program muna kayo pumaloob. Ganun po yun. Ganun. Angelo, natanong mo kanina kung meron din mga politicians Oo, na may mga nagre-reach out po ba sa inyo nagre-reach out, mga oo. politiko na gusto na nagdo-donate? Meron naman po, no, pero in as much na nililimit namin yung usapin ng paghingi, no, kasi ayaw namin kasi ito ay maging parang ng politika, no. So pero we do welcome yung kusang paglapit, no, na pag nalaman nila yung programs, no, ang ganda niyan. Pwede ba akong bigay diyan, mag-sponsor diyan? Welcome po sa amin 'yon, no. So at pinapaintindi po namin sa kanila na basta during the events and the programs, no, this is a foundation program, no. This is not political, so walang uniforme, no, walang speech, mga something ganon, Yes. tarpaulin, no. But on our postings, no, sa mga pasasalamat, no, we do include yung mga names nila, no, kasi bihira po kasi, no, sa politiko yung lalapit at magsasabing napakaganda ng programa mo, tutulong ako sa iyo. Sabi nga natin, 'di ba? Bumubuo tayo ng isang kultura na tumutulong, no, at nakakapagpasaya sa community. And sila ay hindi naman natin nililimit sa mga tao yung gustong tumulong, no. So kahit sino po pwede, no, basta sila ay kusang lalapit po at buong puso po nilang ibibigay po yung pagtulong. Ganun. Paano nyo naman minimeasure yung impact nitong charity program ninyo? Yun naman po sa impact naman, makikita mo naman po sa kanila Yes. talaga, no? Especially po sa pag kami medical mission, no? Meron bang masabi ko na rin yun na may mga politiko, may mga tumutulong din naman kami na mga politicians po na sa medical mission, humihingi rin po kami doon. But yun sa impact po, marami po na mga tao na nakakakuha ng services po ng mga sa medical mission namin. Like for example, sa medical or dental, marami po doon. And then the impact naman po doon sa aral, marami rin pong mga magulang, no, na talagang napaka-thankful naman din po talaga nila na natutulungan namin sila, na merong tuloy-tuloy po silang nakakapasok sa school para
aral, and at the same time, yung pong hindi po na po sila nahihirapan na sa pagbili ng mga projects po nila. Yes. Yun po. And then sa basa naman po, ang mga bata naman po ay makikita po namin na feedback din naman ng mga teachers na marunong na silang magbasa or madali na silang magbasa, magaling na silang magbilang or magsulat po. Yun po yung ano namin, yung impact po doon. Ayun, mabalik tayo dun sa medical. Anong sakop ng medical ninyo? Okay Meron po. ba kayo mga operasyon din? Yes po, no. Operation? Nabanggit po, no, ni aking may bahay, no, kanina yung abakada ni Maria, no. So yung pangalawa po naming advocacy, no, yung tinatawag po naming kay Saklolo programs, no. So itong kay Saklolo programs po, no, ito po yung nag-outreach, relief operation, no. Ito po yung nagbibigay ng mga medical training, no. Ito rin po yung nagpapa-bloodletting. Ito rin po yung nagbibigay ng libreng gamot, no. Ito rin po yung nagpapa-medical, dental and surgery mission, no. So kailan nga lang po, no, itong last year, no. So aming nilunsad naman din na dagdag tulong para sa community, no, yung aming patient transport vehicle, no. So yung ambulance po na May sarili tinatawag. kayo? Yes po, may may sarili po kami, no. So isinama po namin tong kay Saklolo program, no, sa parang sa long term project po, no, ng foundation, no. Kasi since dito naman din po kami talaga nagsimula, no, yung pag-outreach, no, pagdadala ng ng relief operation, no. At ang nakakatuwa diyan, no, sa kada medical mission namin, no. So more or less nakaka 700 po kami na na pasyente, no, at medyo magandang impact din po 'yon. And at yung aming libreng gamot po ay ito po ay nasa nasa pangatlong taon na po, no, na kami po ay tuloy-tuloy po na namimigay po ng libreng gamot, no, lalo na po sa ating mga seniors, no, yung kanilang mga maintenance po tsaka mga Hindi mura ang mga mga maintenance. mga vitamins, Oo. no, pati yung mga pangangailangan po nila sa mga medical equipment po, no. Kahit papaano po nakakapag-provide po, no, yung ating kay Saklolo program. Yes, ito ang ambulance nyo ba 24/7? Yes po, no, basta po may may tawag, at available po siya. Tayo po naman ay agad pong tutugon, no, pero kung siya po ay hindi available, no, tayo po yung humihingi ng paumanin at ito po ay gamit ng iba, no. Pero we see to it, no, na naipapaliwanag po natin sa community na ang pagpo-provide po ng ating service po, no, sa ambulance ay secondary lamang, no. So na dapat pangunahin po rito na nagbibigay ng serbisyo ay ating pamahalaang barangay, no. So kami po ay rumeresponde lang, no, as long na malaman po natin, no, na ang ating pamahalaang barangay, no, ang ambulansya ay gamit din po, no, ng ibang pasyente. So far, ano ho ang pinakamalaki ninyong charity mission na nagawa dito sa... Actually, ngayon po meron po kaming parating po na medical mission Yes. na gagawin po sa March 22 po. So 22, yun talagang okay. simultaneous po yung gagawin po na meron po kami na mga medical, dental, then may mga minor surgery na gagawin. And then, meron din po kami na, yun nga sa mental health, para sa mga kabataan. Yes. And then, sa mga, since ang March po ay Women's Month, Yes. meron din po kaming activity para sa mga kababaihan po. Like yung may VAUSI seminar or talk about sa mga kababaihan po, and then yun din, syempre of course hindi mawawala yung pampering po sa mga kababaihan po. So yun yung pinakamalaki na talagang simultaneous po na ginagawa po namin na medical mission. And then Since rin ngayon, fire prevention month, no. So kasabay po nung March 22 event po na to is yung fire medical training po, no, para sa ating mga gustong mag-volunteers, no, sa community. So apat po yan na event, no, na sabay-sabay, no, using po yung tatlong elementary schools po sa
Baclaran, no? That is on March 22, 8 a.m. po. Ayun, yung sinasabi mong pampering sa women. Anong sakop doon? Meron haircut po, Ganun. haircut, Facial. wala pong facial Ah, ngayon. Rebond. Meron po yung manicure, pedicure. Masyado ng luho. Riba. Luho na yun, luho. Pero yung last year namin, meron kaming mga facial po. Pero ngayon po, warts removal po meron. Oy, Ano oo. siya? Mahal din po kasi yung Oo. pagtatanggal ng warts, di ba? Oo nga. Parang dati 100 ata. sponsor ng haircut? Opo, ang sa hair namin ngayon ay gusto namin pasalamatan talaga yung Tony and Guy Philippines okay. po. Sila po yung nag-sponsor po para sa haircut po. And then si Doc Toots Vasquez po naman para sa aming sa surgery naman po ng mga warts removal po. Medical And mga medical doctors, parami po. Ayun, ang Libre. ang pagpapaanak naman, kunyari cesarean, sakop nyo rin yun. Hindi Pwede ba? po namin siya i-transport po. Ganon. Pwede po, tulong po transport namin using the ambulance po. Pero wala pa po kami. Wala pa po. Hopefully, magkaroon kami ng hospital. Bakit Miss Tony? May plano ka pa magbuntis? Ba't mo natanong yung Miss Tony? Pero meron, Kasi, pero meron po kami mga volunteer na marunong magpaanak. ayun. Ayos na. Hindi kasi minsan dati, may kakatok na lang sa bahay namin. Oo nga po, Ma'am, saan ba ako pwede mga anak? Nandiyan ba mami nyo? Sabi ko, wala ngayon, bakit lang ka ba manganganak? Ngayon na ho. So, tinakbo ko pa siya sa ospital. Oo. Ay, grabe Kaya naman. naisip ko yung mga cases ng pagpapanganak. Pero at least hindi lahat, ako, lahat ano na. natutulungan nila. Buntis, bata, may ngipin o wala. Yes, Natutulungan. Actually po, no, sa buntis po, no, bukod po sa naita-transport po natin, no, so pag may mga pangangailangan po naman na medical assistance po, no, we do provide. Yes po. Ang tanong ko naman, Miss Tony, pagdating naman sa pangangalap ng pondo, saan naman sila kumukuha ng pondo? Kasi nakwento nila na isa rin silang good entrepreneur. Yes, Mga mabubuti oo. negosyante. Pero Miss Tony, Kulay Pilipino. Gusto ko siya ng tanong. Yes. Umpisa itong passion ninyo. At buti first of all, nag-meet kayo sa simbahan, di ba? Pareho kayo. Paano naman na itong passion ninyo, kayong dalawa? Yung Kasi- para pasukin ninyo itong ganitong pagtulong. Una po kasi syempre natutunan namin po yun sa simbahan. Yes. Pangalawa po, nanggaling na po kasi kami doon na kumbaga tinutulungan kami. Na ngayon naman ay it's about time kami naman din po yung pagbabalik lang po ng pagtulong din po sa kapwa namin na tumulong din po kami sa nangangailangan. Kumbaga, na-bless ka, dapat i-share mo din yung blessing na yun. Kasi naranasan namin yun na paano kami mga ilangan na hindi ka makapag-aral, makapasok. So, ito na yung time mo naman na meron ka Give back. is tumulong ka rin. Yun naman po Ayun. yung Meron ba kayong mga scholars dito or charity work lang talaga? yun po yung sa aral po, talagang Study grant. study grant na binibigay namin po sa mga bata na 500 every month po yun. And then, pero meron po kaming mga kaibigan na tinutulungan po namin yung kanilang anak na before pa po kami magkaroon po nitong aral program is may mga kaibigan or mga anak na po kami na tinutulungan po din sa pag-aaral po. Na deserving naman na po ng mga bata po. Ayan, Miss Tony, kanina nga nabanggit ko yung sila ay isa ring negosyante, mga entrepreneur. Doon sila nanggaling. Oo, alam naman natin, Miss Tony, ang pagiging negosyante, dalawang klase yan, good or bad. Yes. So sila ang Good. good Yes. entrepreneur dahil sa mission nilang ginagawa sa buhay. Saan bukod po dun sa mga nagdo-donate, mga politician, mga ibang grupo na nagbibigay sa inyo ng donasyon, ano pa po yung source of funds po ninyo? Actually, ang main source po talaga namin sa ngayon po sa foundation is yung company po namin, logistics company po namin. Na part of our yung income ay meron po kami talagang nilalaan para sa pagtulong. Isa parang social obligation po ng company po na nilalaan po namin. Like for example nga, pagka may mga medical mission or may mga disaster or donation or call for donation. So naglalaan po kami talaga doon. And then at the same time ito nga po yung libreng gamot po talaga. Yung meron talaga naming
nilalaan po sa kanila na talagang tuloy-tuloy po yung pagbibigay ng libreng gamot na kinukuha po talaga namin yon sa part ng income po ng company po. Ganun. Anong mga gamot ang nililibre ninyo? Mga ano po, maintenance po sa mga senior po natin. Losartan. Yan, Losartan. Amlodipine. Amlodipine, Metformin, mga Ator. ganyan po, Atorvastatin, mga ganyan po. Din sa mga B-complex. bata, may mga paracetamol, yung mga antibiotic minsan po, yung mga ganyan po. Mga basic needs ng Mga kababayan. basic na talaga na gamot na talagang alam na po naman natin na mahal ang mga gamot ngayon. Kaya sabi, bawal magkasakit. Kasi Tama. po yan. eh, Oo. mahal po ang gamot talaga yun. So sa tingin ko naman namin talagang sobrang nakakatulong po yun na libre po nilang nakukuha yun na pagkakailanganin po nila na paulit-ulit po kapag ka naubusan na sila, pwede po silang bumalik po. Uy, Ganun maganda. Long term po. Long term po talaga yun. Long Hanggat terms. meron po kami na may bibigay is tuloy-tuloy po. Oo, hindi yung nabigyan mo lang tapos na. Hindi Pwede po. pa palang bumalik. Yes po. Opo. Betalac May ba record po meron sila. kayo? Ha? Betalac? Ayun lang po, Yun yung yung, gamot ko. yung mga branded po medyo mahirap po ano yun eh. Betalac next time. Yun ang gamot ko eh. 37 pa ako. Opo. Oo. Ayun. Ayun. Ano naman po yung bilang isang isang dekada na po kayo, no, na tumutulong sa ating mga kababayan. Ano naman po yung legasiya na gusto nyo pang gawin? Sa totoo lang po kasi kami nung bago-bago pa lang din kami na mag-asawa talaga. Gusto talaga namin, unang-una dahil ako ay teacher, gusto ko po talagang magkaroon talaga ng school. So talagang, kaya nga sabi ko dati, kahit man lang parang tutorial center, meron kami na kung saan yung mga bata na nahihirapan, pupunta lang sila doon, no? Magkaroon sila ng center na yung mga bata hindi mahirap gumawa ng assignment, no? Eh pupunta lang sila doon para tutulungan namin sila na paggawa ng assignment or kung gumawa ng magbasa o sumulat, yun po yung talaga gusto talaga namin na maiwan namin ba. So balang araw na gusto namin magkaroon ng ganoon na yun ang batang na walang batang pwedeng maiwan. Parang ganoon po na lahat ng bata ay marunong magbasa at sumulat, walang batang mangmang na lalaki. Kasi lahat ay marunong magsulat at magbasa. Yun siguro po yung sa akin bilang isang guro ay ayun po yung gusto kong maiwan na walang batang magiging mangmang. Yun yung kayamanang hindi mananakaw. Totoo yun. Talaga. Oo. May mga anak kayo? Meron po. Isa po. Gano'n. Isa So, po. na-expose din siya dito sa ginagawa din ninyo. Dinadala po namin siya minsan po, no, pag hindi po busy, no. And madagdag ko lang po, no, sa sinasabi niya, no. So right now po kasi mga grantees pa lang po yung meron kami, no. So gusto namin sana balang araw katulad namin, no, napagtapos kami, no, full scholar, no. So gusto namin sana bukod sa dumaming grantees namin, no, makapagbigay kami ng full scholarship, no. Tapos the same time, no, since marami po ang lumalapit po in regards po sa mga medical assistance, no, hindi lang tayo makapagbigay po ng libreng gamot, no, hindi lang tayo makapagbigay ng tulong, no, on medical equipment and medical assistance through financial, no, na someday, no, makapagtayo, no, kami, no, ng isang ospital, no, na kung saan, no, libre, no, walang babayaran po yung yung tao, no. So at sa pamamagitan, no, maaring makapag-iwan ng legacy, no, at mapalawak pa namin, no, yung aming social responsibility, no, na mas makatulong pa po sa ating community. Yes, so Nabuha naman ng puso na yun yung legasiya. Sana maging inspirasyon sila ng iba pang mga nagmi-mission na charity mission na yun, na mag-iwan ng ganong legasiya. Eskwelahan, ospital, di ba, mga sports facilities, mga kabataan Pwede natin, rin kailangan po. din yan. Oo. So Pwede rin po napakalaga yan. po. ang maganda kasi yan talaga, ang pagtulong talaga mula sa puso talaga, galing talaga sa puso, hindi yung
Masabi lang. Oo. At saka ibinabalik lang nila kasi Yes. alam nila yung pakiramdam nung wala Nangangailangan. noon eh. Yes. Totoo So, po yan. so ibinabalik lang nila yung mga kabutihang natanggap din Yes nila. po, tama po yan. Baka po may mga announcement po kayo at saan po ba kayo pwede makontak? Facebook page at social media accounts? So, yun po kung gusto nyo pong mag-message kung for sponsors or donations po na pwede nyo pong maitulong po sa Lingkod ni Maria Foundation. Meron po kaming page, yun po yung Lingkod ni Maria Nurturing Farm Foundation po. And then, meron po siyang civic group po na binuo po na kay Julius laging Ladigohon, laging tutugon. Yun po. Pwede po yung incorporated na meron pong pwede nyo po siyang ma-reach out po doon. Julius and Eleanor Ladigon. Ladigon. Ayun, oo, para hindi malito ang ating mga Ladigon. Ladigon. Ayun. Yun, naku. Maraming salamat Maraming sa inyo. salamat God po. bless you. Salamat din po Yes. sa pagkakataon. At more power po sa inyong Yes po. foundation. Salamat po. Maraming salamat po. Miss Tony, napakabilis Yan. talaga ng oras. Napakabilis Nakakabitin ng naman. oras. Oo, Gawin kaya natin yan. itong 5 hours. Walang katapusan. Oo. Walang lunch break. Ano? Wala ka. Hindi, biro lang. Oo. Nakakatuwa lang kasi marami tayong na-meet na tao, na mabubuting tao na Totoo. na talagang tumutulong sa ating mga kababayan. Yun yung tinatawag na unconditional love. Totoo yun. So, Totoo nakakatuwa, yun. Miss Oo. Tony. Naku, Hanggang sa thank muli you. po. Oo. Salamat po. And may your tribe increase. Yes Na po. Marami pang Yes katulad po. ninyo Yes na po. talagang handang tumulong. Hindi lang po sa pamilya, no, sa We See To It, yung mga volunteers po namin, no, na tumanim sa puso nila yung ganitong gawain, no, at sila ay no, pumalaot katulad namin, no. At sa mga natutulungan po, sinasabi naman po namin sa kanila, no, pag dumating araw, kayo naman ang naging well off, gawin nyo rin yung ginagawa Yes, namin. oo. Huwag nyo nang ibalik sa amin, dun sa nangangailangan, huwag sa amin. Thank you. Oo, Maraming salamat po. salamat. Naku, ayan po si Julius and Eleanor Ladigohon. Got it right. Galing. Ingat na ingat si mama. At dyan po nagtatapos ang aming programa sa araw na ito. Naku, sana mo nasiyang kayo at marami tayong natutunan. Opo. Yes. Oo, at nakatulong din sa pagbibigay ng impormasyon na may mga handang tumulong sa ating mga kababayan na nangangailangan. Yes. Once again, Angelo. Ayun, muli po kami nakasama. Ako po si Angelo Baeño at ang reyna ng public service. Walang iba. Tony Rose Yan. Gada. Ayun. Hanggang sa susunod po at lagi po namin sinasabi dito sa aming programa sa Tulay Pilipino, walang ibang tutulong sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino. Hanggang sa Ayan. susunod po. Bye-bye po. Have Bye a nice po. day. Kasama ang bagong reyna ng public service, si Miss Tony Rose Gaida. DWIZ, Tulay Pilipino.